Nilunok ni Mencheng ang dalawang peach at tiningnan ang barya sa kamay ni Lian. Marami pa ring Denjing Gold. Diretsong tanong ni Lian, Kuya, pamilyar ka ba sa palengke kung saan sila nagbebenta ng pagkain para sa execution grounds? Sa isang kuweba sa gilid ng bundok sa timog silangang lambak ng bundok. Dalawang lalaki sa templo ang nagmumuni-muni sa isang angkop na lugar. Mahigit 2 metro ang taas ng lalaki na may kalbo ang ulo at may galos sa mukha dahil sa kutsilyo. Ang lalaking umatake, Lian at tumakas kanina. Sa tapat niya ay isang maliit na babae na may hawak na maikling kutsilyo. Lumakad si Longyon, na may mga mata na puno ng espiritualidad. Nagkatinginan silang dalawa. Iba sa mahabang panahon. Biglang napagtanto ng dalaga na 3 daliri na lang ang natitira sa kanan niya. Kamay, at bago pa ang sugat. Mabilis niyang hinawakan ang kamay niya, which was kasing laki ng unan, at sinabing, sa isang hindi nasisiyahang boses, paano ito nangyari? Mabilis niyang binawi ang kamay. Kung natatakot siya, mag-aalala siya. Sabi niya, nasagasaan ko, matigas na lalaki. At pinutol niya ang dalawa sa akin. Mga daliri sa isang kisap mata. Nagalit ang dalaga. Sinong bastard ang naglakas loob na putulin ang mga daliri ng kapatid ko? Ngumiti siya ng pilit, at ang imahe ng lumitaw si Lian sa kanyang isipan. Silang dalawa ay magkapatid. Ang kanyang pangalan ay Zhao Xin, at ang kanyang pangalan ay Zhao Wu. Ang orihinal na appointment upang labanan ang Netherworld ay kanila. Nagpa siya ang magkapatid na manatili sa kuweba ng isang gabi para matapos ang kanilang negosyo at tingnan kung mayroon. Interesting sa bundok. Bumalik ang eksena sa palengke. Ngumiti ng pilit si Menching. Kung tatanungin mo ako, paano nangyari ang babae sa loob ng execution ground, harapin ito. Patawarin mo sana ako sa pagtikom ng bibig ko. Tahimik na tumingin si Lian kay Menching. Alam niyang tiyak na may higit pa rito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy si Menching. Gayunpaman, ang pinakakaraniwan ay gustong-gusto ito. 6 na pulgadang adobo na gulay. Kung gusto mong malaman kung aling tindahan ang maaari mong puntahan, nang marinig ito, nagtanong si Lian, ano ang isang ginang? Patuloy niya, karaniwang tinatawag itong manam-man ng mga tao sa negosyo at ang parusa ay mumo. At ang dalawang katulong ay sina D. D. Matapos makuha ang impormasyon, si Lee. Tumalikod siyan para umalis, ngunit tinawag siya ni Menching pabalik. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. May isa pa kaming sasabihin ng kapatid ko. Ang merkado ay may sariling mga patakaran. At kalahating KT ang binili, at 8 ang nabili. Walang sino man ang pinapayagang umutang ng pera. Ang 6 na paalala na ito ay talagang hindi katumbas ng halaga. Sa araw na hawakan natin ang ating mga kamay at pinindot ang pilak, kailangan pa rin natin ng kalahating kilo ng laman mula sa 2 buhay na tao. Ang damdamin ng tao ay hindi mabibili o mabibili, pasensya na po sir. Hindi nakipagtalo si Lian. Ipinatawag niya ang Dragon Slaying Sword. Ngunit bago pa siya makakilos, nagmamadaling sinabi ni Menching, gayunpaman, mayroon kaming isa pang kayamanan ng aking kapatid. Kung pupunta ka sa panloob na silid ng Xinyan, at kung ang transaksyon ay matagumpay, ituturing kong bonus ang mensaheng ito. Tumingin si Lian sa mga mata ni Menching at hindi sumagot. Itinaas niya ang kanyang espada, inalis ang kalahating buntot ng laman sa kanyang braso, binato ko sa kanya. Sa ibang araw, naisip niya sa kanyang sarili, sigurado na si Menching ay nakatingin sa kanya. Ang 6 na karakter na barya. Ngunit hindi niya ito kayang ibenta. Biglang may naisip si Lian at lumingon sa paligid at naghagis ng malaking gintong barya kay Menching. Tama iyan. May gagawin ako ngayong gabi. Tulungan mo akong bantayan ito. At, iulat muli ayon sa mga patakaran.
Kung may anumang balita tungkol sa pagtanggap ng ginto, coin, agad na sumigaw ang mga lalaki na si Ching. Iwan mo sa akin. Sa Night World Supermarket, Lian. Sa wakas nakahanap ako ng baterya na kasya sa CD player. Pagkatapos ng pagkukumpuni, boses ni Liang Yi. Rang out, sa tingin mo ba magaling akong kumanta? Napangiti si Lian at naisip, isang araw na. Ang lalaking ito ay higit na nag-aalala tungkol dito. Nag-isip siya sandali at sinabing, ang sarap talaga. Kung hindi dahil dito, magagawa mo. Ikaw ay naging isang bituin. Kalimutan mo na. Ililibre kita ng adobong gulay. Nakarating siya sa pintuan ng isang tindahan, at ayon sa mapa na binili niya, ito ang 6 na pulgadang tindahan ng adobo na gulay. Nagtaka si Lian, bakit nila pinalitan ang pangalan? Papasok pa lang siya nang pigilan siya. Waiter, paumanhin, Ginoo. Hindi kami tumatanggap ng mga bisita sa ngayon. Hindi nagalit si Lian. Ngumiti siya at nagtanong, kailan ka magbubukas? Umiling ang waiter. Sinasabi ko sa'yo ang totoo. Hindi kami makakapagnegosyo sa iyo. May sasabihin sana si Lian. Nang maramdaman niya ang malamig na hangin na dumaan sa kanya, sa isang punto, isang batang babae na may A. Isang pares ng yin-yang hairpins ang lumitaw sa likuran niya, nakasuot ng mahabang purple na damit at isang matamis na ngiti. Pagkaharap niya ay natahimik ang waiter. Sinubukan pa rin ng waiter na pigilan si Lian na pumasok. Napaisip si Lian, damn. Ito ay diskriminasyon. Sumimangot siya at dirdiretsong pumasok. Biglang lumiwanag ang berdeng jade na si Luyan sa kanyang leeg. Lumitaw si Dan Niyang sa likod ni Lian. Hinailan niya siya pabalik at, pagkatapos tumingin, sa mga mata ni Lian, sabi ni Dan Niyang. Kung pwede lang pumunta ang tao ngayon. Sa tingin ko kaya ko rin. Tapos may ibinulong si Dan Niyong sa waiter. Bumantong hininga siya at sinenyasan silang pumasok. Lumingon si Dan Niyang at ngumiti ng mapaglaro. Sa Lian. Pumasok tayo. Marahang hinawakan ni Dan Niyang ang braso ni Lian, at pumasok silang dalawa. Ang pabrika ay parang mag-asawang nagmamahalan. Lumabas ang babaeng kakapasok lang na may dalang maliit na pakete. Kamay at aksidenteng nalampasan si Dan Niyang. Nagbrush ang dalawa sa balikat at lumingon ang dalaga para tignan. Sa Dan Niyang sandali bago umalis. Nang makahanap ng bakanteng mesa, tinanong ni Lian si Dan Niyang, sino ang babaeng iyon ngayon lang? Iniabot ni Dan Niyang kay Lian ang isang tasa ng tsaa. Hindi ako sigurado, ngunit mayroon akong. Feeling ko magkikita kami ulit. Nagkatinginan silang dalawa. Iba at medyo naging romantic ang atmosphere. Noon lang, biglang sinundot ni Liang Yi ang kanya. Lumabas mula sa CD player, dahilan para mamula si Dan Niyang. Tumalikod siya at humajejek. Naisip ni Lian sa sarili, this is really bad timing. Pagkaraan ng ilang sandali ng pakikipag-chat, si Lian. At nagkasundo si Lian Yi. Tutulungan ni Liang Yi si Lian. Ilang araw, at bilang kapalit, si Li. Hahanapin niyan ang kanyang mga magulang. Sa sandaling iyon, huminto ang kamay ni Dan Niyang, at tumangala siya. Tumigil din sa pagkain si Lian at tumingin sa pinto. Isang malamig na hangin ang umihip, at pumasok ang isang binata na nakasuot ng berdeng damit na may pulang balahibong sombrero. Walang ekspresyon ang mukha ni Lian, at siya. Tumalikod siya sa counter para kumain ng carrots. Sinabi ng binata sa may-ari ng tindahan, ang pangalan ko ay Dang Momo, at narito ako upang makita ang ikatlong amo. Tumawa ang may-ari. Sabi ko, Jair, wala ka pa. May dala akong kutsilyo. Kahit na ipack ko ito para sa. Maaari mo pa ring alisin ito. Bago pa siya matapos magsalita, isang matanda. Ang dilaw na aso ay tumakbo, at ito nga. Ang patalim na pinag-uusapan nilang dalawa. Tumayo ang aso at halos kasing tangkad ng
Lalaking may maraming kulay na guhit at bulag na mga mata. Inilagay nito ang dila sa counter, kasama ang dalawang malalaking barya. Hindi nagtagal, ang may-ari ng ang tindahan ay nagsabit ng isang pakete ng sarsa sa leeg nito. Pinalakpakan ni Jar ang kanyang mga kamay, at ang bulag na aso ay tumakbo ng diretso sa Jar. At palabas ng pinto, sabay na umalis ang dalawa. Napatingin si Dan niyang kay Lian. Sinabi ito ni Lian sa malalim na boses. Hindi na ako kumakain. Tara na. Sa madilim na kalsada, biglang si Dao Chen. Tumahol ako sa isang madilim na eskinita. Sa dilim ng eskinita, nakausli ang puti at malalambot na paa. Iyon ay ang puting tiger cub. Nagkaroon ng condensed mula sa dragon ni Lian at Tiger Chi. Lumitaw ito sa harap ni Dao Chen. Umiling ang ulo ni Dao Kun, at bumagsak ito. Nag-charge pasulong ang pakete ng sauce, at sa sandaling iyon, natapakan ito ni Jair. Hinawakan ni Red Belt ang buntot ng aso at umungal. Halimaw ka. Ikaw ang humihingi nito. Lumingalinga si Jair sa paligid ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Yumuko siya para kunin ang belt. Ngunit sumugod si Dao Chen at kinagat siya. Mabilis na umiwas si Jar at bumagsak sa lupa. Pumulandet at tupitik na sana siya nang mapansin niyang nawala na ang sinturon. Isang talam ng espada ang kumislap sa kadiliman. Lumipad ang ulo ni Jair, at si Dao. Sumunod si Chen ngunit pinalayas siya ni Lian. Bumagsak ang katawan sa lupa, ngunit walang dugo. Tumingin ang ulo ni Jair kay Lian. At nakita kong hawak niya yung red belt. Tumingin si Lian kay Dao Chen at ang pag-ungol, ang pagprotekta sa iyong amo ay nangangahulugan ng pagiging isang hayop. Sinaksak niya ang aso gamit ang wanlon. Nang nasaksihan ang eksenang ito, nabaliw si Jar, namutla ang mukha. Hindi pinansin ni Lian si Jar. At napatingin siya sa pulang sinturon sa kamay niya. Kasuklam-suklam ang pagkakagawa ng Department of Punishment sa pagpatay sa mga baboy at mga aso. Ang pagpatay sa mga tao ay isang mataas na uri ng gawain. Ang tipikal na halimbawa ng Department of Punishment. Hanggat suot mo itong sinturon, magiging tago ka na. Hindi ito maaaring gamitin upang lagyang muli ang kaganapan ng Yanfo. Inalis ni Lian ang sinturon at itinutok ang wanlong sa ulo ni Jar. Ginagamit mo ang iyong ulo para kumita. Dumating ka para sabihin sa akin kung gaano ka-standard ang espada ko. Gumagawa ng hustisya si A. Miss D, naputol mo na ang tatlo. Mga pinuno ng aking mga tao. At dapat kong gantihan sila hanggat maaari. Hindi ka namatay pagkatapos pugutan ng ulo. Iyan ang iyong magandang kapalaran. At hindi na kita aatake ulit. Dahil doon, umalis si Lian. Biglang umabot ang walang ulong bangkay sa lupa at hinawakan ang binti ni Lian. Lumitaw ang mapuputing ngipin ni Jar at ibinuka ang bibig nito para kagatin ang leeg ni Lian. Inalog ni Lian ang kanyang binti at sinipa ito. Ang wanglong fighty na si Shoujian ay umindayog sa bilis ng kidlat. Ang ulo ni Jar ay tinadtad ng ilang piraso. Dugo at laman ay nahulog kung saan-saan. Mabangis na umungal si Lian. Ilang araw ka lang naging sundalo, at naglakas loob ka nang murahin ako. Sa madilim na eskinita, si B. Van Ho ay nakatayong mag-isa, nakatingin sa sombrero na may bahid ng dugo, ang kanyang mukha ay madilim. Bumungad sa kanyang isipan ang imahe ng dalaga sa oras ng kanilang paghihiwalay. Sabi ko mag-ingat ka. Bahagyang nabulunan ang boses niya. Hindi mo ako pinakinggan. Tapos yumuko siya para buhatin siya. Ang sombrerong tel ang may bahid ng dugo at niyakap ito sa kanyang dibdib. Ang kanyang gwapong mukha ay unti-unting nabaliw at nabaluktot sa guillotine sa pamilihan ng Taiti. Ang Verdugo ay dahan-daang humihit-hit ng kanyang tabako at nakipag-chat sa kanyang baguhan tungkol sa mga lumang panahon. Sa sandaling iyon,
Lumitaw ang isang payat na figure sa eskinita katabi nilang dalawa. Tinuro ni Jeoluk ang eskinita at nauutol.